Marami ang nagtatanong, malapit na ba ang katapusan ng mundo? Sa gitna ng mga krisis, kalamidad at kaguluhan, mahalagang malaman natin ang mga palatandaan ng huling araw ayon sa Biblia. Totoo bang malapit na ito at ano ang dapat nating gawin? Alamin natin sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para updated ka sa mga mahahalagang paksang tulad nito. Samahan mo kaming tuklasin ang mga propesya at paghahanda para sa darating na panahon. Ayon sa Biblia, marami ang mga tanda na nagpapahiwatig sa nalalapit na pagdating ng huling araw. Isa sa mga malinaw na palatandaan ay ang paglaganap ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan, gaya ng nababasa natin sa Mateo 24. Bukod dito, binabanggit din ang paglaganap ng mga kalamidad tulad ng lindol, baha at taggutom na lumalawak sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay mga paalala na hindi natin dapat balewalain. Isa pang mahalagang palatandaan ay ang pagdami ng mga bulaang propeta at guro na mang-aakit sa maraming tao palayo sa katotohanan ng Diyos. Sila ay nagdadala ng maling aral at panlilinlang na lumalayo sa tunay na pananampalataya. May paalala rin ng Biblia tungkol sa paglaganap ng kasamaan at pagkawala ng pag-ibig ng marami. Ang pagsasawalang bahala sa moralidad at katarungan ay nagiging karaniwan na sa panahon natin ngayon. Hindi rin natin dapat kalimutan ang mga digmaan at kaguluhan na nagiging bahagi na ng araw-araw na balita na nagpapakita ng kawalang katiyakan at tensyon sa pagitan ng mga bansa. Dagdag pa rito ang paglaganap ng mga sakit at pandemya na nakakaapekto sa milyon-milyong tao. Ang Biblia ay malinaw na nagsasaad na ang ganitong mga pangyayari ay bahagi ng babala sa atin. Gayun din, ang Ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa at pagkatapos nito ay darating ang wakas. Sa kasalukuyan, hindi maitatanggi na ang Ebanghelyo ay mabilis nang umaabot sa iba't ibang sulok ng mundo. Habang nakikita natin ang mga palatandaang ito, mahalaga ang maging handa, magbantay at maging matatag sa ating pananampalataya, sapagkat walang nakakaalam ng eksaktong araw o oras kundi ang Ama lamang. Hindi maitatanggi na marami sa mga palatandaang binanggit sa Biblia ay kitang-kita na sa ating panahon ngayon. Ang paglaganap ng mga digmaan at alitan sa iba't ibang panig ng mundo ay isang malinaw na patotoo. Dagdag pa rito, kapansin-pansin din ang pagdami ng mga natural na kalamidad tulad ng lindol, bagyo, baha, at mga sunog na sumisira sa maraming buhay at kabuhayan. Ang pandemya na ating naranasan kamakailan ay isa ring matinding palatandaan na nagtuturo sa atin na ang mundo ay nasa yugto ng mga seryosong pagsubok gaya ng inilarawan sa propesiya. Bukod pa rito, ang paglaganap ng kasamaan, krimen at ang pagkakaroon ng kawalang pag-ibig sa kapwa ay tila naging pangkaraniwang eksena sa araw-araw nating balita. May malaking pagtaas din ng bilang ng mga tao na nalilito sa espiritual na aspeto kung saan marami ang nalalayo sa tunay na aral ng pananampalataya at nahihikayat sa maling paniniwala at mga bulaang aral. Hindi rin natin maaaring ipagwalang bahala ang mabilis na paglaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo sa pamamagitan ng teknolohiya at modernong paraan ng komunikasyon. Habang nasasaksihan natin ang mabilis na pagbabago ng mundo, mahalaga ang ating pagninilay kung paano natin ihahanda ang ating sarili at mga mahal sa buhay upang manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ang lahat ng ito ay paalala mula sa Diyos na tayo ay maging mapagmatsyag, mapanalanginin,
at aktibo sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya dahil maaaring malapit na nga ang huling araw. Habang malinaw na lumalapit ang huling araw, mahalaga ang ating paghahanda, hindi lamang sa pisikal kundi lalo na sa espiritual na aspeto. Ang unang hakbang ay ang pagpapalalim ng ating personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng regular na panalangin at pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, mahalaga ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ang pagsisisi ay hindi lamang paghingi ng tawad, kundi isang ganap na pagbabago ng puso at buhay na naaayon sa kanyang mga kautusan. Ang pagsasagawa ng mabubuting gawa ay isang mahalagang bahagi rin ng ating paghahanda. Ang pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan at pagpapakita ng awa ay nagdadala ng liwanag sa mundong nababalot ng dilim. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pagiging mapagbantay at alerto sa mga tanda ng panahon. Kailangan nating maging maalam at handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Isa pang mahalagang aspeto ng paghahanda ay ang pagiging bahagi ng isang matatag na komunidad ng pananampalataya kung saan sama-sama nating hinaharap ang mga pagsubok at pinalalakas ang bawat isa sa espiritual na laban. Ang pagpapanatili ng pag-asa at tiwala sa Diyos ay mahalaga rin sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Dapat nating tandaan na sa kabila ng mga hamon, ang Diyos ay nananatiling tapat at hindi niya tayo pababayaan. Mahalaga rin na ipaalam natin sa iba ang kahalagahan ng paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo ang handa, kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa ating buhay. Higit sa lahat, panatilihin nating bukas ang ating puso at isipan sa mga gabay at aral ng Diyos. Sa kanyang awa at biyaya, tayo ay maliligtas mula sa anumang panganib at makakamtan natin ang kanyang ipinangakong kaligtasan. Sa gitna ng mga palatandaan at pangyayaring nagbibigay takot at pangamba, mahalagang alalahanin natin na ang huling araw ay hindi lamang tungkol sa paghuhukom, kundi tungkol din sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat mabuhay sa takot kundi sa pag-asa. Ang pagbabalik ni Kristo ay isang pangakong puno ng pag-asa para sa mga tapat sa Kanya. Ang mensahe ng huling araw ay hindi lamang babala, kundi paalala rin ng pag-ibig at habag ng Diyos. Hinihikayat tayo na manatiling tapat, mapagkumbaba, at mapagtiwala sa Kanyang biyaya at pagpapatawad. Mahalaga ring palakasin natin ang ating espiritual na buhay sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, at paglahok sa mga gawaing nagpapalalim sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagiging bahagi ng isang matibay na komunidad ng pananampalataya ay mahalaga rin upang sama-sama nating harapin ang anumang pagsubok at manatiling matatag sa pananampalataya. Kailangan din nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamalasakit sa ating kapwa na siyang tanda ng tunay na paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Higit sa lahat, dapat nating ipalaganap ang mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa iba. Ang huling araw ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong buhay kasama si Kristo sa langit. Patuloy tayong magdasal, magtiwala at kumapit sa mga pangako ng Diyos sapagkat siya lamang ang ating tunay na kaligtasan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Habang pinag-uusapan natin ang huling araw, tandaan natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at awa. Sa kabila ng mga babala at propesiya, mayroon tayong pag-asa sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang ating kaligtasan. Ang tunay na paghahanda ay nasa ating espiritual na paglago,
panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Kaya't manatiling matatag, matapat at puno ng pananampalataya dahil ang Diyos ay kasama natin hanggang sa huli. Kung naging makabuluhan sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos tungkol sa pananampalataya, propesya at paghahanda sa huling araw. Maraming salamat at pagpalain ka ng Diyos.